Good afternoon po sa lahat. Isang mapagpalang hapon. Maaaring ang iba po ay busy or most of us ay busy. Ayan. Pero nawa ay nagkaroon po tayo ng conviction na kung ma-share, pag na-like po natin at na-share po sa atin ito at nagsisimula po kayong pakinggan ito, please pakitapos po. Tapusin po natin dahil hindi po aksidente na ito na i-share sa inyo ng mga kaibigan, kapamilya. And God has a great purpose to you, kapatid. Kaya please stay tuned. At sa mga manonood pa lang po, good afternoon. At katulad po na nakagawian natin, please interact para alam ko po na nandiyan kayo. At open naman po ang ating comment section para po mapakinggan ang inyong gustong ipabatid, mapakinggan yung gusto niyo i-share, or maybe you have your own experiences ng katulad sa pag-uusapan natin. And also, maybe meron din kayong mga life verses na pwede nyo pong idagdag habang tayo po ay nagkakaroon ng sharing para at least mas mapalawak pa, mas matulungan pa po natin yung ating mga manonood, yung ating mga kapatiran, yung ating mga kamag-anak na sinira natin ito. Mas marami po tayong tulong-tulong na ipahayag ang salita ng Panginoon, mas magiging powerful po ito at mas malilinawan po sila. Amen? So this afternoon po, I just want to take the opportunity na what is the season in right now? What is the season we are celebrating, no? Aside from the health break. So maaring iba nating mga kakilala, kamag-anak, kaibigan ay nagbabakasyon. Some of them umuwi ng probinsya or balik probinsya because this is a great opportunity for us na makapagbakasyon, magkaroon ng reunion. But ano po yung napapansin natin kapag ganitong season, pagpasok po ng October, ano po yung namamarket or napopromote sa mga establishments, sa mga malls, sa mga convenience store, even into ganitong platforms, or even po sa mga even po sa entertainment world, no? If I'm not mistaken, ang nakalakihan po natin sa kulturang Pilipino, ang November 1 is a celebration of All Saints Day. Yun po yung pinamulat sa atin. At yung November 2 po is the All Souls Day. But sa mga panahong ito, yung mga medyo matagal-tagal na rin, hindi alam natin na ang November 1 and November 2 ayun ang kanyang category. Subalit mas na-celebrate po natin or mas nabibigyang tuon yung salitang Happy Halloween, no? The question is very contradicting, telling us Happy Halloween, which is kailan pa nagkaroon ng kaligayahan sa kadiliman. So, ngayong hapon po ay let's dig kung ano ba ang dapat nating paninindigan bilang Kristiyano, ano ba ang dapat nating pamantayan bilang magulang na Kristiyano, bilang naniniwala kay Jesus na tayo ay tinubos sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At ano ba ang tayo ba ay dapat na nag-e-enjoy dun sa trick or treat dahil walang trick na ibinigay ang Panginoon, kundi purely at walang not a treat but a purely love, no? Endless love. Not a treat but a gift coming from the Lord, yung buhay niya mismo.
At nawa ay sa pamamagitan ng kanyang salita ngayong hapon, ng inyong lingkod ay mapaunawa sa inyo, no, na magamit tayo ng ating Diyos na buhay na matulungan ang bawat isa na kung ano ba ang dapat nating maging paninindigan dito sa November 1 or 2 na sinasabing Happy Halloween. Amen? So, ano po ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 11? Ang sabi po rito ay mas okay po kung magbabukas po tayo kahit kay Google. What is Ephesians chapter 5 verse 11? Mamaya mali na yung sinasabi ko, di ba? At least you can check it out. Kung hindi naman po, ay mapapatunayan natin na ang salita ng Diyos mismo ang nagmandato o ang salita mismo ng Diyos ang naglalagay sa puso natin na ito ay matandaan. Sabi po dito ay and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose him. So, si Pablo po ay nagpaalala sa mga taga-Epeso na marami pong mga practices na ngayon ay ginagawa po natin, ang mga practices. Ang sabi po dito, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness. So, malinaw po, unfruitful works. Wala pong maibubunga itong mabuti sa atin. Wala pong maibubunga mabuti ito sa mga anak natin. Wala pong maibubunga itong mabuti sa pamilya natin. At ang sabi po ay, at may bilin po, but rather expose them. So, ngayong hapon pong ito ay sama-sama po nating i-expose, sama-sama po nating ma-realize, no, na this season must be celebrate it accordingly. Hindi po yung darkness o yung Halloween, sasabihin natin Happy Halloween. Kailan pa naging happy ang darkness? And we all know who is the father of darkness. And the father of darkness, we all know that is Satan, that is demons. And that the father of darkness, Satan, is a father of lie. Na yun po yung nais iparating sa atin ng Panginoon na sinasabing Happy Halloween. Ito ay isang kasinungalingan po. Malinaw na isang kasinungalingan. Bakit ho? Ano ba ang dala ng kadiliman? Ano ba ang dala ni Satan? Hindi po ba sabi sa John chapter 10 verse 10? Nandito siya para magnakaw. Nandito siya para pumatay. Nandito siya para mangwasak. So, definitely, kung ito po yung nais nating i-portray, no? Sabihin natin, wala naman, nakikiin lang kami, trending, part of the society, para medyo aesthetic naman. Yung mga anak namin, dadamitan namin, dahil Halloween party, yung mga anak namin, dadamitan namin ng light witch, no? Mga anak namin, dadamitan namin ng yung mukhang kalansay, or may make-upan na mukhang zombie. At may nakikita po ako, mga baby pa, karga pa ng magulang, bumibili ng mga headband na yung may horn ba yun, or ano, na may ilaw pa. And baby, dinadamitan ng black, and lalagyan ng ganong headband. Pero ang ina-aspire po natin sa anak natin ay maging mabuti ang future. Pero ang ina-aspire po natin bilang isang individual ay isang maging mabuting tao. But, ano po yung pinoportray natin during October 31 and November 1? No? Sabihin natin, maybe this is, some of you ay intentional, yung iba naman ay unknowingly, nakikisama lang, no? Just for fun, just for entertainment. But, sabi nga po ngayong hapon, ay sa kanyang salita, naririto tayo para i-expose, ma-open yung mind natin
na why we spend effort and time and even resources sa mga ganitong practices. And these practices clearly na sinasabi na hindi ito po, na sinasabi sa Biblia na ito po ay hindi para sa Diyos. At logically speaking, kahit hindi po natin mabasa at sinasabi ng Biblia, ito po ay hindi nagpo-portray ng mga bagay na para sa Diyos. Ito po hindi nagpo-portray ng mga bagay na about sa langit. Ito po hindi nagre-representa ng kabutihan, ng pag-ibig, ng grasya, ng mercy ng Panginoon. Kundi ito po ay nagpo-portray ng ano po, ng darkness, ng evilness, ng anger. No? So, napapansin din natin, there are some people naglalagay pa sa kanilang mga pinto, even sa house, no? Not only sa mga personal aesthetic, pero kahit sa bahay, and even sa mga yun nga, sa mga establishments, ay naglalagay pa ng, ano yun, yung mga sapot-sapot, any aesthetic that showing na they are celebrating Halloween. And take note, tayo po na nasa loob ng bahay, kung tayo po ay nagpa-practice nito, this is one way po na sinasabi natin that we are not belong to Christ. Tayo po mismo ang nagdideklara at naglalagay sa pintuan natin ng isang simbolo, na isang representasyon na tayo ay hindi sa Diyos. We are claiming Christians, but then our practice is not about representing Jesus Christ. And take note, kung ito po ang ating practice, no? We are offering something to Satan. We are opening doors. Ino-open natin yung bahay natin. Ino-open natin tayo, sarili natin. Ino-open natin, or rather, ino-offer natin ang bahay natin na, ibig sabihin, doon pa lang sa door, siya na yung nagmamay-ari. Siya na yung taga-welcome mo. So, nawa po ay maging kalinawan sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po tayo dito sa Pilipinas, at tayo na mga Filipino, at tayo po nakinilala na bansang Kristiyano sa Asia, na we must not adhere this kind of practices, no? At tuwan-tuwa pa tayo pag may mga costume na para mag contest. Sabihin natin, just for fun. Just for fun. But this fun, it leads what? No? This fun, it represents something. It represents what? It represents not about God, not about heaven, but it represents hell, it represents Satan, it represents his light, it represents John 10:10, na nandito siya para mawasak. Mangwasak, pumatay at manggulo. Ngayon magtatanong ka, bakit nadidepress ako? Bakit ako naguguluhan? Bakit nung nakaraan na malinaw ang isip ko, pero ngayon parang napaka-disoriented ko? Because this practice definitely is not the will of God. That this practice is not about representing God. That this practice is not representing our faith. Sinasabi natin we have faith in God. So dapat po hindi natin ina-adhere yung mga ganitong practices. No? At sabi po sa Levitico chapter 19 verse 31, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu na mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y itinuring na marumi kapag sumasangguni kayo sa kanila. Leviticus, sa Deuteronomy, pwede po nating balikan yan. At kanina po binasa natin New Testament, ito po ay Old Testament, no? At take note, yung mga pagdadamit po natin ito is one way of promoting ng witchcraft. Halos kaisa na po natin sila.
unknowingly. No, sabihin nyo, hindi ko naman alam, it's just for fun, it's just for entertainment. That is why the Lord this afternoon is reaching you through these platforms. And not only this Bible study, marami na rin pong mga preacher ang nag-preach nito. Mas expounded, mas profound, mas clear. At ngayon po ay nire-reiterate natin this season that all this Halloween stuff are obviously not coming from God. Sabi nga natin, no, maaring hindi natin alam, pero we are agreeing. No, doon sa pagdadamit natin, doon sa pagpo-promote natin sa bahay natin, doon sa pagbili natin ng mga stuff about Halloween, we are agreeing to demons, to Satan. We are compromising ourselves. We not only ourselves, take note. If we have family, we are compromising the whole family. Which is supposed to be, na dapat ang pinopromote po natin is living like a Christ. And pinopromote natin ito, fashion, trending, aesthetic. Question, na-promote ba natin na every Sunday we must be in the church as a family? Na-promote po ba natin sa family natin that they must exercise a constant communication with God through prayers? Na-promote po ba natin na dapat ay kilala ng bawat isang pamilya sino si Jesus through reading Bibles? No? Reading the Bible na alam natin na nandun po yung Word of God. So, take note na dinideceive po tayo. Dinideceive po tayo ni Satan sa mga ganitong gawain. That this is just for fun, this is just for an entertainment, this is just an aesthetic. But, nako-compromise po yung faith natin. Nako-compromise po yung pagkilala natin kay Kristo. So tayo mismo po yung nagbubukas, no? O nagbibigay ng pahintulot sa dyablo or na ang dyablo ay magkaroon ng control sa ating buhay or sa iyong buhay, sa tirahan mo, sa desisyon mo, as I stated a while ago. So again, no? Maybe some of our viewers this afternoon ay sasabihin nila ay nakikiuso lang tayo dun sa season, but now the Lord Jesus is reaching you through this Bible study. At alam ko kapatid, hindi ka lang niya ngayon ni-reach out, maraming pagkakataon kanyang ni-reach out, at alam ko na marami ding pagkakataon na may mga lumapit na sa iyong manggagawa. At marami na rin pagkakataon na marami kang nabuksan na mga Bible verses, mga preachers, mga even a song. You know who you are, na tinatawag ng Panginoon at gustong i-enlighten sa mga ganitong practices. And not particularly with this kind of practices, but may mga practices tayo na alam natin from the very beginning or nakukonvict na tayo that this practice ay hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Whatever it is, bitawan mo yan kapatid, drop it off. Because the Satan is truly a father of lies. Akala mo kailangan mo yan. Pero ang tunay nating kailangan ay si Kristo sa buhay natin. Why most of the people feel empty? Because that emptiness only God can sustain, can fulfill in our lives. And I hope na yung mga aral natin na nakuha, narinig, maging sa magulang natin, maging sa mga religious group na kinakabilangan natin, maging sa mga manggagawa, maging sa mga preacher, mga nabasa natin. I pray na we will not adhere a demonic practice. We will not adhere
mga pagan practices, but rather we will adhere God's likeness. And I hope and I pray this afternoon, ma-realize natin kung ano yung ginawang kabutihan ng Panginoon. I-appreciate natin yun. I-appreciate natin yun, kapatid. Huwag tayo mag-practice na kung ano-ano, kundi mag-enjoy tayo para magkaroon tayo ng joy in our heart, a true joy coming from the Lord. No? Let's always reminisce the goodness of God. Let's always reminisce the unfailing love of our God. Let's always reminisce His mercy, no? And the unconditional love, the grace, the overflowing grace, that even we are not worth it to all those blessings, but God gave us blessings. So let's reminisce those things, no? So this afternoon, God really wants to expose those practices to help you, to guide you, to enlighten you, and of course, not only you, but the next generation and even your offspring. So take note that this afternoon, the Lord allowed to expose things, or these things, which a lot of books, no, or rather there's a lot of Bible verses that will support, na nagsasabi na hindi natin talaga dapat ginagawa ito. At sabi ko nga sa inyo, kung hindi man tayo Bible reader, hindi man tayo fan ng Bible, or maybe hindi pa tayo kakahawak ng Bible, pero yung logically speaking na lang, what is the works of darkness? Ano yung malalagay niya sa atin as a person? Ano yung may input niya sa atin? Actually, only rebellious spirit ang malalagay sa atin. Kaya mapupuno tayo ng galit, mapupuno tayo ng mga bagay na inggit, mapupuno tayo ng mga bagay na negatibo, na instead appreciating blessing, instead appreciating our life, our everyday life na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ay kabaliktaran ang magiging response natin dito. That's why the Lord, with different Bible verses, pwede nyo naman din i-type sa Google, maaari kayong matulungan pa, no? At na-expound pa yung idea, not the idea rather, but the faith, kung ano man pananampalataya na meron tayo. Take note, sabi niya sa Matthew, na kahit kasing liit ng mustasa ang ating pananampalataya, ay kaya nating sabihin na ang bundok ay lumipat sa kabila. At kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos, we will not do that anymore. Kung nagawa na natin before, ay hindi na natin uulitin ito. At kung nagbabalak pa tayong gawin, ay pag-isipan mo, kapatid. Pag-isipan mo. Pag-isipan mo ng malalim. At ipanalangin mo ito. No? Katulad nga ng sabi ko, it seems this is just a simple dressing up. But this simple dressing up, it's a representation of who you are, who you will be. At lalong-lalo na doon sa mga anak natin. 'Di ba? At naniniwala ako na walang magulang na gusto na sabihin na yung mga anak nila ay demonya, demonyita. Kasi dinidress up natin sila like a demon. No? And sasabihin na yung anak mo ay mangkukulam. Na yung anak mo ay, ano to? Yung sa trailer, kalansay. Yung anak mo ay katulad ni kamatayan. Those are the representation of darkness.
no? Binigyan ng iba't ibang muka. Pero ito ay iisa ang nire-representa. It represents darkness, it represents Satan, it represents demonic practices. And we're here to be informed. Ini-inform tayo ng Panginoon para malinawan tayo. Mabuksan ang ating isipan, ang ating puso na kung ano ang dapat nating gawin. Sabi nga doon po sa Hosea chapter 4 verse 6, kung bakit po tayo napapahamak dahil sa kawalan natin ng kaalaman. Sabi po, basahin ko lang po, no? Na sabi po sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. So tayo po ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kahit po sa akademya, no? Sinasabi natin doon sa mga bata kapag ayaw mag-aral, mapapahamak ka. Hindi ka magkakaroon ng maayos na future. Academics po yun. Ano pa po itong sinasabi ng Panginoon as a whole being in all aspect of our lives. Na if ever, kung dahil sa kakulangan ng kaalaman natin, tayo po ay napapahamak. Kaya yung sinasabi niyo po kanina na parang just for entertaining or just for fun, for trending, aesthetic, no? Ay isa po itong pagpapakita na kung tayo walang kaalaman at ngayon po ay pinapaalam, ini-inform po tayo ng banal na salita sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ito po ang magdadala sa atin ng kapahamakan. So, let's not substitute yung ating pinopromote, no? Sabi doon, All Saints Day, napakaganda po ng ating pinopromote or pinapractice. At take note, tayo po ay mga living saints na mga kumikilala kay Kristo. Mga namumuhay sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. So, yun po yung dapat nating celebrate. Instead celebrating the works of the darkness, let's celebrate, no, the All Saints Day. At alalahanin natin yung mga nauna po sa ating mga propeta, kung paano po sila nagtagumpay sa buhay nila, sa buhay pananampalataya nila. Alalahanin po natin yung mga naunang mga manggagawa sa paanan ng Panginoon, na kung paano po sila tinawag ng Panginoon, katulad po natin na tinawag ngayon sa bagong henerasyon. At alalahanin din po natin, they were not perfect. Yung mga pagkakamali din po nila. At doon po ay pwede tayong matuto. Instead practicing the pagan works. Instead practicing demonic practices. No? I hope this afternoon ay natulungan po tayo na salita ng Panginoon. Na lalong-lalo na po yung sa mga baby, sa mga anak natin, and even sa atin, at sa tahanan natin, huwag po tayong maglagay ng mga bagay na nagre-representa, na nagsasabi na you are not in Christ, but definitely you're opening doors into demonic practices. So, and also, sabi po sa Jeremiah chapter 24 verse 15, sabi ko nga po kanina, no? Before I proceed to ano nga po pala sa Jeremiah chapter 24 verse 15, gusto ko rin pong ipaalala, no? Napakaganda po ng verse na ito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21. Kung bakit ko po nabanggit kanina, if we really know, no, yung identity natin as a Christian, if we truly obey Christ, if we truly if we truly desire to follow God's purpose in our life, kung ano po yung mga naisin niya sa buhay natin, kung talagang nais po nating makasunod sa bagay na iyon, no? I believe there is no room in our hearts to join ng mga ganitong practices. Why? Kasi sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21, no?
You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. So, hindi po tayo pwedeng sabay. Nasasabi mo ikaw Kristiyano, pero ang pinapractice mo ay demoting practices or ina-adhere mo ang kasinungalingan ni Satanas. At dahil pinili na po natin si Kristo, wag po natin lagyan ng substitution. Let's walk direct, no? Or let's walk dun sa sa binigay sa atin na path. Kung ano po yung path na binigay sa atin ng ating Panginoon, lakaran po natin ito. At I do believe kung tayo po ay nakafocus doon sa mga tagubilin ng ating Diyos, ay hindi po ito papasok sa isip natin. We will not encourage or we will not be encouraged to join yung mga ganitong for entertainment, for fun, for trending, no? Hindi po natin iti-trade yung una, yung salvation, pangalawa, yung grace na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, paki-take note po, 1 Corinthians chapter 10, verse 21. No? Kung tayo ay kay Kristo, manindigan po tayo na tayo Kristiyano. Pakita po natin sa gawa, sa salita, at sa pamumuhay po natin. Amen? And yun nga po yung sabi ko kanina, ni-reiterate na itong hapon na ito, it's an afternoon of expose. Expose na dapat na hindi natin pinapractice ang Happy Halloween. But let's live like holy because our God is holy. No? Sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. And kanina nga po, nabanggit ko ang Joshua chapter 24 verse 15. Ito po yung favorite verse ko, no? One of my favorite verse. Kanina sabi ko, naglalagay tayo sa pintuan na nagsasabi yung mga ganyan about sa Halloween na mga practices. That is a doorway for us na sabihin na tayo ay hindi kay Kristo. Pero ngayon, ideklara po natin ang Joshua chapter 24 verse 15. As for me and my house, we will serve the Lord. We will not serve anybody. We will not serve or we will not adhere any practices but only God's practice. Kung ano po yung pinapagawa niya sa atin at sigurado kung ano man po yung pinapagawa niya sa atin. Yes, hindi po madali. Nandun po yung struggle. May mga challenges po. But one thing for sure, mapapabuti po tayo. Mapapabuti po tayo. At may blessing po. May biyaya po sa pagsunod. So, andyan po ang comment section, no? Pwede po nating i-declare this afternoon, as for me and my house, we will serve the Lord. We will not serve anybody, anyone, any demonic practices. We will not promote those, no? But we will promote to serve, to live like a Christ. So, thank you. This sa Lord, glory to God, na nawa may natutunan po kayo, bagamat may ilang verses lang po tayo, pero napaka-importante po itong panghawakan. Ang hawakan po natin, Ephesians chapter 5 verse 11, panghawakan po natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 21, at panghawakan po natin ang Joshua 24 verse 15. Amen? So, you can use this as declaration. This is a declaration of faith. This is a declaration not only for you, but for the whole family. No? So, kanina po, hindi tayo nakapanalangin. Let us pray na nawa, ano man po yung natutunan natin. Enlighten po tayo, nabuksan ang ating pananaw, pananampalataya ay napalakas. Nawa, ito po ay magamit natin na panindigan kung ano po yung dapat na representasyon natin bilang kumikilala kay Jesus, bilang kumikilala sa tunay na Diyos, bilang kumikilala sa nagligtas sa atin sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, manalangin po tayo at sa pananalangin po natin, ilagay po natin yung puso natin, yung isip natin at higit sa lahat may paggalang.
na ang kausap po natin ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po sa hapong ito. Nakikita niyo po yung mga kapatiran ko na nagjo-join po at nag-join sa Bible study through these platforms. Nakita niyo po yung mga nag-amen. Nakita niyo po yung mga gumagamit ng comment section. At meron pong mga hindi gumamit ng comment section. Pero alam niyo po sa puso nila, Panginoon, nangungusap ka. At anuman po yung mga practices na ginagawa nila na hindi po naaayon sa iyong kalooban, dinadalangin ko ngayong hapon na ito po'y putulin mo sa pangalan ni Jesus. Palayain mo po sila, Lord God. And even, Lord God, even a simple entertainment, simple for fun, pagbibihis, Panginoon, yung pag-a-adhere ng mga Halloween stuff, I pray right now in Jesus' name to play it right away. Alisin niyo po ito sa isip nila. But rather, palitan mo ito, Panginoon, ng mga bagay na ukol sa panlangit. Mga bagay na ukol para sa iyo. Sinasabi mo sa Colossians chapter 3 verse 2, Panginoon, na dapat naming isipin ang mga bagay na panlangit at hindi ang bagay na panlupa. At ang mga bagay na panlupa, Panginoon, ay narito ang mga demonic practices at mga gawa ni Satan na mga kasinungalingan. Ikaw po ang mag-expose nito. At in-expose mo na po this afternoon. Hindi lang po expose, kundi winasak mo na sa buhay ng bawat isang naririto na nakikinig sa'yo sa Bible study at sa mga buhay pa na makakapakinig na salita mo, Panginoon. Lord, ano man po yung mga kaguluhan sa isip nila, problema, Panginoon, kasakitan, sa problema, Panginoon, ikaw maging solusyon nila. Huwag silang tumakbo sa tao, huwag silang tumakbo kung saan, kundi gamitin nila yung tuhod nila, the most powerful one, to kneel before you, because you are the only one will able to answer or to give solution to sa mga problema nila. And also, Lord God, sa mga may kasakitan, ay dumadaing sila sa iyo, hindi ka bingi, kaya alam namin na pagagalingin mo sila. At sa mga nandito sa platform na ito, mga kapatiran, kakilala, at naghahanap ng kapahingahan, ng kapayapaan sa puso, katagpuin mo sila, Panginoon. At anuman po mga generational curses nagawa ng kaaway sa bawat buhay na naririto, ay ikaw nga pong magwasak nito sa pangalan mo, Jesus. 2,000 years ago, ay winasak mo na ito sa bawat buhay. 2,000 years ago, ay binalutan mo na kami ng iyong banal na dugo. 2,000 years ago, we are victorious because of you. Maraming salamat po sa hapong ito. Nanawa naman po yung napakinggan nila. Ito po'y tumimo sa pinakamatabang parte ng kanilang puso. Hindi po mawalang halaga, bagkos ito po'y mamunga. At sa mga hindi po nag-church, hindi ka pa po nila kilala, wala pa pong personal relationship sa iyo, Panginoon, at tagpuin mo po sila. At alam ko, I believe, Panginoon, na kung paano mo kami inabot sa pamamagitan ng iyong salita, dahil ang salita mo ay buhay, mabubuhay din po ito sa puso nila. At sa mga nagdanais po na makapanambahan sa iyo, bigyan niyo po sila ng courage to stand firm, Lord God. Stand firm to walk according to your will. Maraming salamat sa hapong ito. Ingatan niyo po ang bawat isa na nakinig, proteksyonan, at patuloy na gabayan na patungo sa kaliwanagan. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin na may pananampalataya sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu at Diyos Ama, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you all. So, may biko ba dyan? Meron ba kayo isang palitaw, bilo-bilo, di ba? Ganyan ang mga niluluto natin, mga kakanin. So, enjoy po natin ang ating family. Enjoy po ang mga gatherings. Enjoy po natin ang season na to have relaxation moment with family and friends. To God be all the glory. God bless you all. God bless po. Ingat po ang lahat.